at banal. Amen. So, parang sa panahon natin ngayon, kung ako ay Kristiyano, ako ay napapaligiran ng mga taong mayroong maling pananaw sa buhay. Mga tao na minsan kasama ko sa bahay o kasama ko sa simbahan, pero nag-aasal, hindi mananampalataya. Alam niyo po, yun yung masakit. Na kasama ko sa loob, kasama ko sa pananampalataya, kasama ko sa simbahan, pares ko born again, o baka nga kasama ko sa loob ng tahanan, pero kung umasa, akala mo hindi Kristiyano. Yun yung pinakamahirap. Hanggang sa loob ng bahay, na yung impluensya to compromise the faith is there. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag ka ha. Huwag ka. Kristiyano ka, dapat asal langit ka. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, dapat asal langit ka. Kasi, yung isang taong pinatawad ng Diyos, ang citizenship niyan is heavenly citizen. Amen. Yung Pilipino, ang asal niyan Pilipino. Amen ba? Yung American, ang asal nila Amerikano. Pag-ibahin natin, no? Pag-i-differentiate natin, ano yung kultura na meron ng Amerikano? They talk to each other harshly, but after that, there is no reservation na naiiwan. Alam niyo po ma? Ganoon sila kadiretso magsalita sa isa't isa. Pero kapag tapos silang magsalitaan na para mang nag-aaway, pagkatapos nun, tapos na yun. Maya-maya, mag-uusap na naman sila, nagtatawanan na naman sila. Pero si Pinoy, hindi ganun ang asal. After ng parang nag-aaway, isang buwan na hindi mag-uusap yan. Hindi nakakalaya. Tingnan mo yung katabi mo. O, di ba? Iyon yung pagkakaiba. No? Hindi naman natin nilalahat ng Pinoy, pero baka minsan ganun tayo. O minsan sa loob na ng simbahan yon, kapag nagdamdam, mananahimik na, lalayo na, didistansya na, Pinoy na Pinoy. Pati sa pananampalataya, Pinoy na Pinoy. Hindi dapat ganun ang ugali ni Kristiyano. Ang ugali ni Kristiyano ay hango sa aral ng Biblia. Amen. Kaya lang bakit hindi ko na ipapamuhay ang aral ng Biblia? Nakalimutan ko na ang Biblia. Naisang tabi ko na ang Biblia. A godly king in a corrupt world. Kung sa panahon natin ngayon, standing for God when compromise is normal. Bilang Kristiyano, kailangan kong tumayo para sa Panginoon kahit na nagiging normal na lang ang magkompromiso bilang isang Kristiyano. Bakit? Nakikita ko nga si brother eh. Nakikita ko nga si sister doon eh. Bumabanat eh. No, bumabarik eh. Diba? Ano yung bumabarik eh? Nakita ko pa, yung kapatid ko pasuray-suray eh. Matagal-matagal pa nga siya sa akin eh. Di ako din. Yung nakita ko nga yung kapatid doon eh. Patago pa na nagbabaraha eh. Diba? Kung ano-anong pinaggagawa. Kristiyano yun. Kaya nung nakita ng isang Kristiyano, ay di ako din. Ano pala lamang? But Hosea, even in his corrupt time, he lives in a godly way. Amen. Namuhay siyang merong kabanalan at katuwiran. In our time today, we need to stand for God when compromise is normal. Normal na lang ang mag-compromise sa panahon ngayon. Amen. Normal na lang ang mag-compromise sa panahon natin. Pero hindi mo dapat ito gayahin.
Ano pa? Judah, faithful believers in a time of a moral collapse. Ano yung pinapakita ni Hosea? Is like a faithful believers in a time of a moral collapse. Yung moralidad ng tao sa kapanahunan natin ngayon bumagsak na. Yung kamalian ipinagmamalaki. Yung kasalanan inilalantad pa. Pinangangalandakan pa yung mga maling gawain. Yung kayabangan, yung kataasan, ipinagmamalaki pa. Morally collapse. Pero ang isang tapat no na mananampalataya ay tumatayo kagaya ni Hosea or ni King Hosea. Kingdom people living a holy in a unholy age. The life of Hosea is like a kingdom or kingdom people o mga tao na namumuhay sa isang karian sa panahon natin ngayon with a holy life, no, kasama yung in the unholy age. Alam niyo ba yung panahon natin ngayon is an unholy age na? Itong kapanahonan natin ngayon ay panahon ng kawalan ng kabanalan. Naniniwala kayo? Tingnan niyo yung government kahit saan, hindi lang sa Pilipinas. Wala ng kabanalan ang mga ibang namumuno. No, kung mayroon man nakikinig ng mga government official, yun po yung totoo. Maraming namumuno sa atin ngayon, wala ng kabanalan. Ano yun? Mga legislator ng ating bansa. Legislator ng ating lalawigan o ng bawat lalawigan or even legislator ng isang bayan. Kung ano-anong batas ang ipinapasok na wala sa katuwiran ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, sa ating mga kongresista at mga senador, ang mga ipinapasok na batas ay taliwas at laban at sinasabi ng Biblia na kasalanan, pero yun yung ginagawa nilang batas. Ginagaya yung uri at pananaw na meron sa mga bansang banyaga. Anong meron sa mga bansang banyaga? Legal nang ikinakasal ang mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. We never judge the LGBTs themselves. But we rebuke the spirit from within. We love them. Those persons. We love the LGBTs. We love them. But the spirit that worked in them should be rebuked. At sa panahon natin ngayon, maraming nagsusulong just to favor the sin of this unholy age. At maraming mga Kristiyano ang nako-compromise kapag hindi nagiging maingat sa kilos at galaw ng kapanahonang ito. And we need to stand for God when compromise is normal. Like a godly king in a corrupt time. Hosea became a king at 8 years old. Ano yun? Namuno siya, tumayo siya sa kanyang murang edad. At sa kabila, kahit na siya ay 8 taon pa lamang noon, at pinamunuan niya ang Huda, the southern kingdom, because the northern kingdom ay tinawag na Israel, and the southern kingdom, yung bandang ibaba, is tinawag na Huda, nahati kasi ang kaharian noon. At sa panahon na hari na si King Hosea, no, doon siya sa Huda namuno. Doon siya pinanganak at ang mga lolo niya, ninuno niya ay doon naghari din. So in his young age, namuno na siya. Pero alam nyo, kahit na bata pa siya, no, kahit na parabang wala kang kamuang-muang,
sa tingin ng marami, pero itong bata na ito tumayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Naniniwala ako, pag binasa mo yun sa mga naunang bahagi no, ng chapters na yan, meron kasi si Jose yang mentor. Merong nagpalaki sa kanya na hindi naman niya natatay. Merong nagpalaki sa kanya, nagmentor sa kanya, naglapit sa kanya sa pagkakaroon ng pagkatakot sa Panginoon. At kinalakihan niya ito. Kaya kahit sa murang edad niya na siya ay tumungtong bilang hari, tumayo siya bilang hari para sa Panginoon. Hindi po usapin dito kung ako'y bago sa pananampalataya. Ang usapin dito ay tumatayo ako sa katuwiran ng Panginoon. Amen? Bilang isang Kristiyano, huwag yung titingnan na baguhan kayo. O matagal na kayo. Dahil ang usapin dito, paano ka tumatayo bilang isang Kristiyano sa harapan ng marami? Paano tayo nangangatwiran? Paano tayo nagsasalita? Paano natin tinitingnan ng mga bagay-bagay sa ating paligid, sa ating kapwa? Paano natin tinitimbang yung mga pagkukulang at pagkakamali ng ating mga kasama? Paano tayo nagre-react? Nakaayon ba ito sa katuwiran, sa kabanalan, sa katarungan ng Panginoon? Born again ako. Pakisabi nga po, born again ako. At the time, Judah was spiritually corrupt after Manasseh and Amon. Who are they? Manasseh and Amon. Tatay niya, lolo niya, mga corrupt official, mga corrupt kings. Heto ka ngayon, anong susundan mong pattern sa pamumuno? Wala. Pero ang mahalaga, meron akong mentor. Wala siyang susundan ng papumunong maayos lolo niya, tatay niya mga corrupt mga malayo, taliwas, balentong sa pananampalataya. Sino ngayon ang susundan ko? Anong pattern ngayon ng pamumuno ang gagalawan ko? Wala siyang pattern maliban na lang doon kay David. Pero because of mentor, a godly mentor, nagawa niyang tumayo. Kaya kapatid, hindi advisable talaga si Kristiyano walang tagapayong maayos. Pakisabi sa katabi mo, kailangan natin ng tagapayong maayos. Huwag kung kanino lapit ng lapit. Amen. Hindi porket close mo yan, tamang tao yan. Amen. Hindi lahat ng close sa iyo ay tamang tao. Minsan yung close sa iyo, hindi nagpapaalala. Hindi kayo tinatama. Bakit? Kasi close sa'yo. Natatakot siyang masaktan ka. Natatakot siyang i-rebuke ka. Bakit? Kasi nga, close kayo. Ayaw mo namang lumapit sa iba. Bakit? Kasi baka benggahin ka. Ang salita ng Panginoon at sakit-sakit naman kasi niya magsalita. Ayaw ko sa kanya. Gusto mo doon sa mga taong tatapik-tapiking ka lang. Pero hindi ka naman itinatama. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng tamang tao na pakikinggan. Amen? Kailangan natin ng tamang tao na pakikinggan. Sino yung tamang tao? Yung nagsasalita sa iyo ng katotohanan. Masakit man o hindi. Just like in the time of King Hosea, the land of Judah was spiritually corrupt after his father and his grandfather. Hosea, faithfulness shows what? Yung katapatan ni Hosea, no, ay naipakita niya. Ang katapatan po kasi hindi sinasabi. Amen? Uy, tapat ako ha. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Kasi nakikita lang ng kusa yan.
Para bang kababaan. Hindi sinasabi ang kababaan. Bakit? Kasi pag sinabi mong meron kang kababaan, so pinapakita mo lang meron kang kayabangan. Kasi humility ay hindi sinasabi. You never say to others that you are humble. Hoy Brad, may sasabihin ako, alam mo bang humble ako matagal na? Di ba yun? Meron naman nagsabi sa inyo yun, oy Brad, alam mo, matagal na akong humble, pinag-aralan ko talaga matagal na yun na maging humble eh. Kaya ngayon, humble na ako eh. Napapansin mo ba? Hindi totoo ang pagiging humble mo. Ba? Kasi hindi pinagsasabi ang humility. Ipinapakita lang. Just like faithfulness, nakikita lang yan. Obedience is possible even in an ungodly environment. Possible po ba ang maging masunurin kahit nasa panahon na ang mga tao ay hindi nagiging masunurin? Possible po ba bilang isang anak ng Diyos na maging masunurin ako kahit sa panahon na yung mga kasama ko ay hindi masunurin? Possible ba maging mainit ako sa pananampalataya kahit na yung mga kasama ko ay nagsisipanlamig? Hello? Possible ba na tumayo ako sa katuwiran, sa kalooban ng Diyos kahit yung iba sinasabi dapat ganito tayo? Kaya ko ba? Paano kung ikaw na lang mag-isa sa pamilyang tumatayo? Kakayanin mo pa ba? Hello? Tingnan nga yung katabi mo, kaya mo pa ba? Hallelujah. Pakitapik nga sa balikat. Congratulations. Pakisabi sa katabi mo, congratulations. Kinakaya mo. Kahit na kabila ang impluensya, circumstansya, congratulations, nakakatayo ka pa rin. Sa biyaya ng Diyos. Nakakapag-isip ka pa rin ng tama. Sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil may galing ka, hindi dahil may galing tayo, hindi dahil malakas tayo, kundi sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Obedience is very possible even in ungodly environments. Especially pag nasa mga trabaho na tayo at pag ninegosyo at iba't iba na kasama natin, you remain godly. Hallelujah. You remain godly. Especially yung mga nag-work na parang mga night owls. Ano yan? Yung mga nagtatrabaho sa BPO, iba ang galawan sa BPO. Alam yan ng mga taga-BPO. Ano yung mga call center, iba galawan dyan. Iba ang influensya dyan. Kapag hindi ka marunong tumayo sa pananampalataya mo, hatak ka nila. Some of them are pasosyalan. Kaya maraming Kristiyano ang nako-compromise because they don't know how to stand in the faith. Ingat-ingat po. Ingat-ingat sa galaw ng mga taong hindi mananampalataya. Dahil hindi mo namamalayan, hindi natin namamalayan, ay dinadagdagan nila tayo ng pamantayan sa buhay na taliwas sa aral ng Panginoon. Hindi natin namamalayan yon. Still, obedience is possible even in ungodly environments. Kapag may pagpupulong, kapag may reunion, sino nakipag-reunion na dito? Ang kanyang mga classmate, ang kanyang pamilya. Siyempre pupunta ka sa reunion, hindi mananampalataya yung mga nandoon. Pagdating mo doon, anong meron doon? Diba? May pagsasaya, may kasayahan ng pamilya. Uy, minsan lang naman, killjoy ka naman, oh. Hello? Sino yung nagdiriwang dito ng reunion na sa kanilang school, sa alumni nila, sa kanilang pamilya nila? Di ba? How many times ang natukso?
And how many times mo din napagtagumpayan? When you are proven, titigilan ka na nila. Pero habang kinakaya ka nila, hindi ka nila titigilan. How many times siya naranasan ngayon every time na umuwi ako ng GMA? Oh, dadatnan ko doon sa harapan ng bahay namin mga naginawa, no, Ilan! Tara na, tagay ka na! Ay ko, kung ayaw mong tumagay, di magpatagay ka na lang. Ay ko, lalo nang hindi. Pag umuwi kami na nga ng Bicol, ganun din. Kasi yung mga bayaw ko, uy, sabi ng isang bayaw ko, Lan, ano yun? Lan, kahit isang bote lang. Sabi ko, hindi ko umiinom. Hindi, magpainom ka na lang. Sabi ko, kung pambigas pa hinihingi mo, okay pa. Kuya ni Pastora. Hindi talaga nila kami na napagalaw. Na para bang kasi sabihin mong kuripot ako, okay lang. Pero kung pambigas yan, pwedeng pwede. Alam niyo yun, hanggang isang araw, they respect our stand. Pag umuwi ako ng Bikoy, ay, wag yan, si Roland, ano na yan eh. Born again yan, pastor yan eh. O, ganun na yung ano nila. Why? Kasi may napatunayan sila. Pero habang bumibigay ka, hindi ka nila titigilan. Pero pag tinayuan mo yung tayo ayon sa aral at kabanalan ng Panginoon, kapatid, makikita nila yung liwanag na nagre-reflect sa buhay mo galing sa Panginoon. Just like this King Hosea. His spiritual revival often begins with leadership. And we are leaders of our own selves. Amen? We are leaders of our own selves. Tayo ay leader ng ating mga sarili. Kailangan kong pangunahan ang aking sarili. So if I ask the Lord for a revival for myself, it begins with leadership. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan magkaroon ako ng isang firm na pag-iisip upang magtuloy-tuloy itong nilalakaran ko. Nung mabasa ni Hosea, yung batas o yung salita ng Panginoon, ano kayang nabasa niya doon, ano kayang narinig niya na pinabasa niya. Pakibasa nga yan, natagpuan yung aklat ng Panginoon. Nung binabasa na sa kanya, nalungkot siya, pinunit niya yung media. Bakit? Nakita niya, nung binabasa doon, yung parusa ng Diyos sa bayan ng Huda. Habang binabasa natin ang salita ng Panginoon, dapat nagre-reflect ito sa atin. Hindi sa iba. Ang problema ng mga Kristiyano ngayon, pag nagbabasa ng Biblia, para sa ibang refleksyon. Hindi para sa sarili. Kaya walang pagtatama sa sarili. O hindi napapakilos ang sarili kasi yung binabasa niya para sa iba. O ito, tama-tama itong word na ito para kayo. Kasi masyadong ano yun, nagbasa ka para sa iba. Napakapalad naman ng taong pinagbabasahan mo na hindi mo naman katapat. Hindi ka naman narinig. Na para bang binabasa mo para paghandaan siya pag nagkita kayo, ito yung salita ng Diyos, dapat di ka na paano ka? Paano tayo? Spiritual revival often begins with leadership. Sa panahon ni Hosea, nagsimula sa hari, nagsimula kay Hosea ang revival papunta sa kanyang kaharian. And you and we are praying for a revival for our family. Amen? Magsimula sa'yo. If it is revival in the church, magsimula sa akin. Because the accountability starts on me. Kung hindi ako kikilos at gagalaw ayon sa pamantayan ng Panginoon, I will be accountable to the Lord at lahat tayo magsasuffer. Ayon sa aral ng Panginoon. So in the same way, if we are asking for a revival for our own family, ang revival dapat magsimula sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, sa iyo.
Ikaw yung nandito eh. Bakit sa akin magsisimula, Pastor? Ikaw yung nandito. Ikaw yung nakakarinig ng aral. Eh, gusto yung magsimula. Eh, hindi naman ako ang tatay. Ikaw ang nakakarinig ng aral ng Panginoon. Hindi naman ako ang nanay. Anak lang ako. Hindi ka anak lang. Anak ka. And you are accountable for your family. Amen? Sabi nga sa katabi mo, you are accountable for your family. I know, may pinagdadaanan tayong lahat. And I know, all of us has our own issues. May sarili tayong mga issues sa buhay. Hindi lang natin pinapahalata. Tignan mo yung katabi mo, di ba? May issue ka, di ba? Oy, may issue ka rin eh. Di ba? Alam natin may issue tayo, itinatago lang natin para hindi masyadong halata. Pero kahit na tayo may pinagdadaanan, kailangan kong tumayo para sa Panginoon. Amen? Because I am a leader of myself. And I am accountable before my God. And I am also accountable for the sake of my family. And I am also accountable for the sake of the church family where I belong. May pananagutan ako sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Hallelujah. Kaya, we need to stand in God's righteousness even in dark time. We need to stand in God's righteousness. Kailangan kong tumayo sa katuwiran ng Panginoon kahit na magulo ang kapanahunan. Hindi mo iniiwan ng sitwasyon. Hindi mo siya tinatakasan. Tinatayuan mo siya kasi ikaw ang nandoon para maiayos yun. Hindi iba. Huwag mong sabihin, Lord, iba na lang. Ikaw ang lubos na nakakaalam. At ikaw ang palalakasin ng Panginoon. Ikaw ang ihahanda ng Diyos. Ikaw ang lalagyan at dadagdagan ng karunungan at kapangyarihan ng Panginoon para tayuan at ayusin at magkaroon ng revival in that family. Amen. Maging maingat lang sa isang bagay. Ano, Pastor, yung iingatan ko sa isang bagay na yon? Ingatan mo sa iyong kalooban. Ang alin? Ang iyong emosyon. Kapag tinalo ka ng negatibong emosyon na inuudyok ng kaaway, hindi ka makakapag-isip ng may katuwiran. Nang nakaayon sa kalooban ng Panginoon, if we entertain a negative emotions. Hallelujah. Ay sabi mo, okay ka pa? Praise the Lord. Alam nyo, negative emotion it weakens our hearts. Alam nyo ba yon? Pinapahina nito yung puso natin. Pinapahina nito yung damdamin natin. Pinapatamlay nito ang pamumuhay natin. Pinapatamlay nito ang relasyon natin sa isa't isa. If we entertain negative emotions. So just like this king, he lives godly in a corrupt time. Kaya number one, a godly king in a corrupt time. Kung sa panahon natin ngayon, a godly one in a corrupt time. O isang Kristiyano na namumuhay sa baluktot na panahon. Sa hindi maayos sa panahon. Kristiyano ako, alam ko ito yung sitwasyon, pero hindi ako magpapa-apekto. Kailangan kong tumayo ang may katuwiran sa harapan ng Diyos
para sa Diyos, para sa pamilya ko, para sa pananampalataya ko. Amen. Amen po. Then pangalawa, verse 10, verse 3 hanggang 13. Sabi rito, the king stood by the pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord to follow the Lord and keep his commands, regulations. Again, the king stood by the pillar. Verse 23 pala yun. In the 18th year of his reign, King Hosea sent the secretary, Shaphan, son of Azaliah, the son of Meshulam, to the temple of the Lord. Anong ginawa niya? Itong 18 taon, no, in the 18th year, no? Ibig sabihin, after ng 10 taon, di ba, naging hari siya, 8 taon. After ng 10 taon, nung nasa tamang edad na siya, siningintusan niya, no, yung secretary ng kanilang kaharian. O para bang sa panahon natin ngayon, o sino yung mga sekretaryo, pakihanap nga yung file na ganito. Para kasi meron tayong babalikan ng mga pinag-usapan natin. Pakihanap nga yung minutes of the meeting ng last planning natin, annual planning natin noong 2025 o noong 2024. Baka may nakaligtaan tayo doon na pinagkasunduan na natin. Pakihanap nga. Nung nahanap, ay pastor, meron tayo ditong pinag-usapan na hindi natin nagawa. Marami tayong pinagkasunduan dito na hindi natin tinupad. Ay naku, kapatid, malaki problema natin. Nung pinagkasunduan natin yung mga bagay na yan, ay kasama natin ang Panginoon. Ay kailangan balikan natin yan at muling buhayin yung mga pinagkasunduan na yan. Bakit nung pinagkasunduan natin yan, pinagpray natin yan at sinamahan tayo ng Panginoon. Tapos, unti-unting nabaliwala. Parang ganon. Kaya mamaya, continuation ng annual planning, marami kaming binalikan kahapon. Marami kaming inusisa. Marami kaming tiningnan ng mga pagkukulang ng mga lider. Maraming mga bagay na tiningnan na kung saan ano yung mga dapat ayusin at itama. Ano yung kailangan ng mga members ng church. Simula 9 o'clock hanggang 2 p.m. kinabukasan ng tanghali, yun yung pinag-uusapan lamang namin. Ganoon po kabusisi. Why? Just like this king, after 10 years ng kanyang panghahari, Secretary, Mr. Beth, pakibalikan mo nga yung files natin ng 2024 kung nandiyan pa. Kung nakatago pa. No. Pakihanap yung mga files. Gamitin ang conference room para i-imbak ang mga files. Hallelujah. Why? May mga bagay na kailangan tayong balikan para to remind us on what we pledge before God. And what are those na kinasihan, pinagpala ng Panginoon, kailangan natin balikan yon. Just like this king. Sabi niya, King Hosea sent the secretary Shaphan, son of Azaliah, son of Meshulam, to the temple of the Lord. He said, go up to Hilkiah, the high priest, and have him get ready the money that has been brought into the temple of the Lord, which the doorkeepers have collected from the people. Have them to entrust it to the men appointed to supervise the work of the temple. Ano yun? Inutusan niya yung secretary, pumunta ka doon sa nag-iingat ng mga papeles ng temple, doon sa high priest, pumunta ka doon sa mga, mga namamahala, sa mga ushers, doorkeepers, na nasa kanila yung mga listahan, nasa kanila yung mga kinolekta. Para saan?
kasi gustong ipaayos ng hari yung temple. Ipinapaayos yung temple. Hinahanap ang lahat ng kailangan. Sa pag-aayos ng temple, may mga taong nilalapitan. Amen? This day, this place is not a temple. This is a worship center. This day, ang ipinapaayos natin sa Panginoon ay ang templong ito. At kailangan natin hanapin yung mga taong makakatulong para ayusin ito. Hindi kung sino-sino. Basahin ko ha. In the 18th year of his reign, King Hosea sent the secretary. May inutusan yung hari. Shaphan, the son of Asaliah, the son of Meshulam, to the temple of the Lord. Puntahan mo nga doon. Saan ka po? Saan po? Doon sa templo. Tingnan mo lahat ng aayusin. Inutusan ng hari yung kanyang alalay. Inutusan ng Panginoon yung kanyang utusan. Saan pupunta yung utusan? Punta ka doon sa templo. May aayusin doon sa templo. At nung makita yung kalalagayan ng templo, hindi ko to kaya. Ang kaya ko lang hanapin yung mga papeles, parang ganyan. Then sabi rito, go up to Hilkiah, the high priest. Sino yung kailangan dito? Kailangan ng high priest, kailangan ng sacerdote, kailangan ng pastor. Para ayusin ang templo. Sabi rito, go up to Hilkiah, the high priest, and have him get ready the money that has been brought into the temple of the Lord. Sa panahon na yun, ang mga tagapag-ingat ng yaman ng templo ay ang mga saserdote. Tagapag-ingat ang mga pastor ng yaman ng templo. Hindi literal na pera, kundi literal na yaman ng kaluluwa. Para gamitin nung saserdote na yon, ng pastor na yon, yung yaman na yon upang ipagawa ang mga kaluluwa na yon. Para magkaroon ng revival. Which the doorkeepers have collected from the people. No? Ano yun? Kaya malaking bagay ang trabaho ninyo para magawa nung inuutusan ng Panginoon ang pagbabago sa kaharian. Hindi magagawa ni King Hosea yung malaking pagbabago sa kaharian kung walang mga kasama. Nakikilos at gagalaw para sa kanyang tinatanaw. Dahil ang tinatanaw ni Hosea at the time ay dalahin ang bayang Israel, ang Huda, sa pagpapakababa sa harapan ng Diyos, sa pagsasaayos yung templong napabayaan. Yung templong napabayaan. Aayusin. Pakituro nga yung puso ng katabi mo, wag mo lang itudot ha. Yung templong napabayaan. Kailangan ng bawat isa sa pagsasaayos ng templong napabayaan. Dahil hindi kayang ayusin mag-isa ng templong ito, siya lang mag-isa. Kailangan ng mga taong magmamalasakit. Kailangan ng mga taong gagamitin ng Panginoon. Have them entrust it to the men appointed to supervise the work of the temple. Tingnan niyo ito ha. Habang nire-repair yung templo, merong nangangalaga.
merong nangangasiwa, merong tagapagbantay, merong tagapagsabi kung tama o mali. Kaya pala Lord, pag inaayos mo ako, gumagamit ka ng mga taong nagsasalita sa amin ng aming kamalian, ng aming mga magandang bagay na ginagawa, iyon pala ipamamaraan mo yun para ayusin kami. I am like a temple in the time of King Hosea na pinapadalahan ng Panginoon ng supervisor. Sometimes the people who are not close to us, na minsan nasasaktan tayo kasi sinisita tayo. But sometimes ang response natin kapag sinisita tayo ay na-o-open tayo. Ginagamot ka na, nagdadamdam ka pa. Hello? Pinagmamalasakitan na, pinagdadamdaman pa yung nagmamalasakit. Pinapaganda ka na para maging kagamit-gamit ka like this temple, hindi na nagagamit ayon doon sa kanyang purpose because it was corrupt. No, under the former kings. Ngayon, inaayos, pinapaganda para magamit uli sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon, inaayos si Kristiyano. Pinapaganda yung templo na nasa kanya para muling magamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Anong gagawin ko? Yes, Lord, here I am. Broke me. Madali ba ang basagin at durugin? Hello? Madali bang mabasag at madurog? Ang hirap nun. Why? Hindi maiwasan minsan na mag-self-pity. Maawa sa sarili kapag may pinagdadaanan kang parang hindi ka naiintindihan ng marami. Hallelujah. Amen. Sino nakaka-relate? Kapag may pinagdadaanan ka at pakiramdam mo hindi ka naiintindihan ng marami, nagiging self-centered unti-unti, nagse-self-pity. Kapatid, tingnan natin ng malinaw yung layunin ng Diyos sa mga sirkumstansya. We sometimes, even my very best friend, we have struggles. We have misunderstanding. Is it a simple misunderstanding? O baka may inaayos sa akin? Why am I so sensitive? Hindi ka naman masasaktan sa mga taong hindi close sa'yo. Saktan ka ba sa kanila? Maapektuhan ba ang pananampalataya mo sa mga taong hindi close sa'yo? Mas lalo kang apektado kapag ang involved ay taong close sa'yo. Bakit minsan sila ang involved? Bakit minsan sila ang ginagamit ng Panginoon para mag-react ka? Para mag-react ka. Para kumilos tayo. Para mag-re-evaluate tayo ng ating kalalagayan. Why am I like this, Lord? Why am I responding in the way, in a manner like this, Lord? Bakit ako tumutugon? Bakit ako nagre-respond ng ganitong kalalagayan, ng ganitong kaisipan, ng ganitong aksyon sa mga sirkumstansya? Panginoon, turuan mo kong tumugon ng naaayon sa iyong kalooban, ng naaayon sa iyong eksaktong katuwiran, Panginoon. Kaya pangalawa, it is about the rediscovery of God's Word. No? Kailan lang yan? No? Rediscovery of God's words means bringing the word back to the center of the church and family. Just like this king, no? Pag tinuloy natin yung basa, sabi rito, Hilkiah, the high priest, said to Shaphan, the secretary, I have found the book of the law in the temple of the Lord. No, habang nire-repair yung temple, habang nire-renovate yung temple, that time, nakita nila mayroong isang aklat ng Panginoon na nakatago.
Marahil, puro alikabok na, hindi na ganun ka-presentable, pero malaman na malaman ang mensahe. Nandoon sa loob ng temple, hindi nagagamit, nakatago, kaya yung temple hindi nagagamit ayon sa kalooban at kaluwalhatian, kabanalan ng Panginoon. Bakit? Kasi yung aklat ng Panginoon nakatago lang sa loob ng templo. Parang yung templo na yan, marami ng salita ng Diyos na imbak, narinig, binasa, pero nakatago lang diyan. Hindi naman binubulay-bulay. We need to bring the word back to the center of the church, to the center of the family. In this center, in this temple. Is these verses are inspired. Amen. This whole book, this Holy Bible is inspired. Pero sana hindi lang sa inspired verses. It should be put in obedient living. No? From inspired verses to holy living. To obedient living. Nabasa ko, naintindihan ko, dadalhin ko sa pagsunod. Dadalhin ko sa pamumuhay ko. Yung nababasa ko at naririnig ko. Alam niyo ang problema? Ito. Temple repairs rebuild a forgotten book of the law. Habang nire-repaired yung templo, natuklasan na meron pala dong salita ng Diyos na nakaimbak ng matagal, nakatago ng matagal. Habang inaayos ng Diyos iyang mga puso na yan, habang unti-unting inaayos at process, unti-unting nasusumpungan na meron palang ganong salita ng Diyos, Lord, na matagal nang nandito, nakalimutan ko lang. It is a temple of our time. Saganang-sagana sa salita ng Panginoon. Ang problema, yung salita na ng Diyos na nasa templo, nasa isang tabi lang nakatago. We need to rediscover the Word of God in our heart. Amen. We need to rediscover yung mga pangako na tinanggap mo na galing sa Panginoon, galing sa salita niya, nandiyan na yan, hindi naman nawala yan. Kapatid, hindi nawala yung mga tinanggap mong pangako. Nakatago lang. God's word was lost, but not outside the temple. God's word was lost inside God's house. Yung templong hindi ginamit sa panahon ni Hosea, hindi ginamit sa kaluwalhatian ng Panginoon, nandoon kasama nung sa loob ng temple na yun, nandoon din yung mga Diyos-Diyosan, nila Abal, nila Baal, nila Asherah, nandoon magkakasama. Habang kasama yung mga ibang Diyos-Diyosan, nandoon din yung Word of God. Nagkaroon ng kaagaw sa loob ng templo. Kaya yung salita ng Diyos na dapat bibigyan ng pansin na isang tabi kasi meron ng ibang pinagkakaabalahan yung templong yon. Yung salita ng Diyos na naimbak na ditong matagal na isang tabi. Bakit? Kasi yung may-ari, yung pinagkatiwalaan ng templo, merong ibang pinagkakabalahan.
Paano may papamuhay? Yung salita ng Diyos na nandito na, abala sa kanyang sariling Diyos-Diyosan, si Kristiyano. Paano mo mahanap? How can we rediscover the Word when we have a lot of idols in our heart? Mga kapatid, how? Ang dami natin Diyos-Diyosan. Wala na yung Diyos-Diyosan natin sa mga kanto-kanto ng ating mga bahay. Wala din Diyos-Diyosan sa simbahan na pinupuntahan natin. Ang Diyos-Diyosan, nag-transfigure na at lumipat na ng bahay. Namahay na siya sa isang lugar na hindi nakikita ng mata. Nasa puso na ng tao. Hindi nakita ni Kristiyano, pero meron ng kakompetensya ang Diyos na nakatahan sa templong ito. Andrito yung salita ng Diyos, nandrito din ang Diyos-Diyosan. Kailangan linisin to. Lord, linisin mo ako. Can we say that? Lord, linisin mo po yung mga Diyos-Diyosan dito. At itira mo po, Panginoon, yung salita mo dito. Can we say that? Can we confess that? Lord, pakalinisin mo po ako. Lahat ng Diyos-Diyosan na meron ako, Panginoon, pakalinisin mo po. And let me rediscover your word that was installed inside my heart. In Jesus' name. Temple repairs revealed the forgotten book of the law. Kaya mahalaga na nagpapaayos. Pakisabi sa katabi mo, mahalaga na nagpapaayos. Habang nandoon ako sa kanto na yon, I noticed na meron ako na isang na-notice na tao. Isang individual sa church. And na-witness ko siya simula nang siya ay, I don't know, elementary yata, a very young age. No. At unti-unti siyang nag-commit sa church. At habang nagko-commit siya sa church, ay as a worker, no, nag-desire siya. I don't know kung siya yung nauna o yung nanay niya. Hindi ko matandaan. Habang na-commit siya, she was bullied by her team. Binubuli siya ng mga kasama niya kasi nga kagrupo na binibiro ba, ibig sabihin. And sometimes ako yung isang mambubuli niya. Sabi ko sa kanya, ikaw, ang ina-playan mo dito sa worship team, gitarista. Pero ngayon, microphone ang hawak mo. Ni-scam kami. Si Maria May. Pumasok sa worship team nga. Anong gusto mong sa worship team? Maria May, pastor, gusto ko po mag-gitara. So we provide guitar, may luma nga lang. Pero all of a sudden, ayaw ng gitara, microphone ang hinawakan niya. Tapos habang kumakanta, sabi ko, parang hindi naman yatapit itong bata na ito dito. Kasi mabuti pa yung gitara kahit hindi mo hawakan, pag ginano mo, may tono. Pero pag kumakanta, wala sa tono. Pero bakit ako dumadating sa ganitong what I'm trying to say is, sa Diyos ang kapurihan na, isa siya sa pinaka nakita ko na very teachable heart. Yung kahit anong sabihin mo, makikinig lang siya kahit nasasaktan na siya. Kahit na binubuli siya, okay lang sa kanya. Basta ako, gagawin ko yung ginagawa ko para sa Panginoon. Hallelujah. Wag lang lalaki ulo na ka. Pag lumaki ulo mo, babagsak ka. Bakit? Hindi mo kaya na yung laki ulo, gagano ka na. Basta, nandiyan ka ba? Tay, ma. Everyone sa atin.
When we rediscover the Word of God in our heart, dadalahin tayo ng Panginoon sa pagpapakababa. Habang malinaw at sariwa ang salita ng Panginoon, nandoon ka sa pagpapakababa, pagpapasakop, at pagtanggap. Kaya pangalawa, there is discovery of God's Word. Magpaayos tayo. Magpa-repair tayo. Because the process of repair is also the process of rediscovering the Word of God. Amen? God's Word was not lost inside. God's Word was lost inside God's house. No? Yun yung masakit na katotohanan. Hindi pala talaga totoong nawawala ang salita ng Diyos. It was just ignored. The scripture was present but ignored. Nandoon sa loob ng templo yung scripture pero naisantabi lang. Hindi siya naitago para i-keep at ingatan. Naitago siya at naisantabi. Scripture, the Word of God, was in our heart. But the sad thing, in some believers in our time, the Word of God that is in their heart or in our heart was ignored. Naisantabi. Nakakapakinig ng salita ng Panginoon ng pangangaral eh. Pag nagbukas ng Facebook, ano doon din ang salita ng Panginoon. Kahit saan ka lumingon, ando doon ang salita ng Panginoon. Kahit tumingin ka sa likasan na wala ka nakikitang letra, nandiyan ang salita ng Panginoon. If we are going to be sensitive, the word is speak at all times, in all ways. But the sad thing, it is ignored. So we need to rediscover God's Word once again. And speaking, rediscovering God's Word, on the third Sunday or maybe bago mag-March or first week ng March, magkakaroon po tayo ng programa. That the whole church ay babalik po ng hapon. Pakisabi mo, payag ka, babalik ka ng hapon. Pakitanong nga po sa katabi mo, payag ka, babalik ka ng hapon? 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. What? For what? Magkakaroon po tayo ng biblical literacy program. Amen? Pumalakpak po yung gusto. It's about time to rediscover our Bibles, the principle of His Word in our life. Hindi lang basta nababasa lang natin ito. Kailangan nating laliman ng pagkaunawa at pagtanggap sa salita ng Panginoon. At kailangan po nating trabahuhin na ito. At hindi na dapat may pagpaliban. Bakit nasa panahon tayo ng pagre-repair ng templong ito? Why? Because we are looking for a revival. And revival will not happen in a crowd. It will not start in the crowd. It will start in our heart. Through rediscovering the Word of God. Walang revival sa isang taong hindi binabalikan ang aral ng Panginoon. Walang revival. Revival is not by event. Revival is not by celebration. Oy, nagkaroon ng revival kanina. Bakit? Ang ganda ng tugtugan, ang ganda ng kantahan. May revival. Paglabas naman dito, wala naman pagbabago ang buhay. Where is revival? Ang revival, ang ganda ng tugtugan, ang ganda ng kanta, nag-iyakan kami. Paglabas namin,
Yung pa rin naman kami, walang pagbabago. There's no such revival in that kind. Wala pong revival doon. Emotion lang po yun na na-touch ng oras na yun. At paglabas mo, nung pa emotion mo, yun nilikaw. Where's revival? Ang revival, yung pagbabago, pagbalikwas ng buhay tungo sa kabanalan at katuwiran ng Panginoon. That is revival. Pagsisisi sa pagpapabaya, kasalanan ginagawa. Yun ang revival. Pagbalikwas, pagbalik sa Panginoon, pagsasahay sa mga sarili, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon yung buhay na ito. That is revival. This is not about the emotional, uplifting. Hindi siya ganoon. Uyak ako ng iyak kanina, grabe yung revival talaga. Kinabukasan natisod uli. Ang klaseng revival yun. Revive na revive, kinabukasan tisod. Where is revival? Purihin ang Panginoon. Revival does not come from new revelation. O may new revelation. There is no such new revelation. Because the Word of God was already revealed. Amen? Huwag tayo magsasabi, may new revelation sa akin. Wala nang new revelation. Because the Word of God was already revealed. Pag may new revelation, ipapasulat ulit natin dito yun. Idadagdag ulit natin. Kasi meron pa new revelation. Uy, meron ulit bagong propeta. Kailangan isulat yan sa Biblia. Dagdagan natin ang Biblia. Yun po yung ibig sabihin ng new revelation. May kapahayagan na naman galing sa Panginoon. Nagsalita ulit ang Panginoon. Bakit? Tinulang kasi yung Biblia. Kaya ingat po tayo sa pagtanggap ng mga bagong turo. May revelation sa akin, may new revelation. Huwag yung gamitin yung revelation because revelation, kapag may revelation ng Panginoon, kailangan isulat yan. At may dagdag dito. There's no such kind like that. Anong tama gamitin? Ang binasa kong Biblia, may pinahayag sa akin ng Panginoon. May natanggap ako. Ang tamang term is illumination. May binigay sa akin ang Panginoon na liwanag nung binasa kong Biblia. So we need to rediscover God's Word. Revival does not come from new revelation, but from rediscovering neglected truth. Kompleto na po ang Biblia. Walang labis, walang kulang. It is neglected. The truth of His Word was just simply neglected. Kailangan ko lang i-rediscover, kailangan ko lang balikan, kailangan ko lang buklatin uli at hingin ang gabay ng Panginoon para tanggapin ko ang karunungan at kaunawaan upang makapamuhay ako ng merong kabanalan na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Lord, revive us this year, 2026. Then rediscover God's Word. Hindi yung natulog ka lang, kinabukasan, revive ka na. Ano yun? Dumalo ka ng isang event, upo ka lang, pagkalis mo, revive ka na. Ano yun? Ganun ba yung pamamaraan ng Diyos ng revival? Natulog, inuna na ng Biblia, pag kinabukasan, revive ako, bakit? Nanaginip ako. Di wow. Di lahat na lang tayo matulog at managinip. Pero bakit may mga dumadalo sa mga event, pag umuwi, nagkakaroon ng bagong pananaw? Because the Word of God was proclaimed. At yung Word of God naglinaw sa kanyang buhay. Pero yung tinanggap na yun, pag kinalimutan naman sa yaban ng panahon, huhupa na naman yung pananaw na yun. Bakit? Nakalimutan niyo yung aral doon sa lugar na yun. And the same thing here.
Kumikilos ang Diyos sa iyong isipan at kalooban ngayon. Pag kinalimutan niyo tong araw na ito, sayang. Dahil sabi sa katabi mo, masasayang yan pag kinalimutan mo. Revival does not come from new revelation, but from rediscovering neglected truth. Rediscover. Buklatin. Balikan. Alamin. Unawain. Ipamuhay. That's what we need for revival. Amen. Puro aral na lang. Puro aral na lang. Wala nang ginawa kundi aral. Ayaw mo ng aral? Pag sabi mo, ayaw mo ng aral? Ano ba yan? Lagi ko lang dinidilig tong halaman na to. Dinidilig. Puro lang dilig. Araw-araw dilig. Ayaw mo diligan? Hindi wag mo diligan. Para matuyo. Mahilig ka pala sa halaman, di ka nagdidilig. Pamigay mo na lang. Hello? Hallelujah. Gusto mo pala ng revival eh. Didiligan mo. Nakaranas ka pala ng na-uplift pala yung soul mo in a certain gathering. Didiligan mo. Huwag lang nakaasa doon sa gathering na yon. Diniligan ka doon, sinindihan yung mitya mo. Pag alis mo, diligan mo mula. Lagi. Ano yung paano ko didiligan? Balikan mo yung attitude mo doon. Ano ba yung attitude ko habang nakikinig? Sa pag-alis ko doon, dapat yung attitude ko na yun hindi magbago. Saan? Sa kasabikan, sa pag-unawa ng salita ng Panginoon. Dapat ganun. Amen. Hindi ako namimili kung sino yung dadaluyan. But I pray to those who are anointed. Pero kung siya hindi nadala ng Panginoon sa akin, ayaw ko naman mag-compare, Pastor. Kaya lang, tinuturuan ka pa rin na itama yung puso mo. Bakit judgmental ka eh? Pag nakita mo okay, judgmental ka. Sino magpipreach sa Thursday? Sa susunod na Webes, sige, dalo tayo. Diba, judgmental ka? Hallelujah. Hindi natin alam, tinuturuan din tayo ng Panginoon sa iba't ibang karakteristik ng mga lingkod niya na nandito. Sa iba't ibang pamamaraan. Tinuturuan tayong maging teachable. Hindi masarap eh. Masustansya to. Kahit na. Anong ulam? Itong may kaliskis na naman. Anong ulam? Gulay. May lasa. Tikman mo na lang. Anong kanin natin? Red rice na ko parang mais. Kumain ka, masustansya to. Kahit na. Kailan ba tayo matatapos? February 9. Tapos na. Luto tayo, masarap. Hayang ka eh. Diyan ka magaling eh. Namimili ka ng pagkain eh. Hello? Kaya sa panahon na dinidisiplina ang ating kaisipan, hindi natin na-enjoy yung buhay. Sa panahon ng Diyos ay nagdidisiplina ng kaisipan natin kasi hindi natin paborito yung may daladala ng Panginoon, may daladala ng kanyang salita. Dinidisiplina yung ating pagtanggap, ang ating teachability, at pagiging yung ating receptive spirit. Bakit? Namimili ka? And siya yung nandiyan. Gusto mo ng revival eh. Rediscover God's Word. Amen. Pangatlo pala. 11 to 13. Sabi rito, when the king heard the words of the book of the law, he tore his robe. Hindi niya kasi naririnig yun. Pero nung marinig niya, nung binabasa sa kanya, nalungkot siya. Pinunit niya. Alin yung susuot niyang kasuotan?
He gave these orders to Hilkiah the priest, Ahikam son of Shaphan, Akbor son of Shaphan, the secretary, and Asaiah the king attendant. Ano yun? Pinakilos niya yung mga kasama niya nung marinig niya yung salita ng Panginoon. Go and inquire of the Lord for me and for the people and for all of Judah about what is written in this book that has been found. Great is the Lord's anger that burns against us because our fathers have not obeyed the words of this book, and they have not acted in accordance with all that is written there concerning us. Nung masumpungan niya, nung nabasa sa kanya, nabahala siya, nalungkot siya, nagkaroon siya ng takot kaya pinunit niya, sinira niya yung suot-suot niyang balabal. At naguto siya, pumunta ka nga kayo sa mga sardote na ito, sa mga propeta na ito, no? At ipaliwanag sa atin, ano ba yung sinasabi dito sa salita ng Diyos na ito na binasa sa atin? Kasi although nabasa nila, hindi naging malinaw sa kanila ano yung mensahe ng Diyos doon. Parang sa panahon natin ngayon, nagbasa ako ng Biblia, Pastor, ano pong ibig sabihin nito? Kapatid, eto siya, pababawi natin ganito siya. Ganun po ba yun? So pastor, kailangan ganito yung pamumuhay natin. Oo kapatid, ganito yung pamumuhay natin. Nung may paliwanag, wala rin namang ginawang aksyon. Nagtanong lang, nadagdagan lang yung kamalayan at pagkaunawa, pero wala naman pagkilos at paggalaw. Hindi tulong para maiahay sa mga bagay na dapat ayusin. Pangatlo, a right response to God's word when we hear God's word. If we rediscover God's word, if we found the word of God, we will also be found His will. Kapag nasumpungan natin ang salita ng Panginoon at muli natin namalayan ito, masusumpungan din natin yung kalooban ng Diyos. Obedience is the evidence of revival. Kapag ang Kristiyano ay eksakto ng sumusunod sa kanyang salita, sa salita ng Panginoon, ito ay ebidensyang mayroong revival sa kanyang puso. Hindi revival dahil sigla-sigla niya agad siya ng ganun sa loob ng simbahan. Ang ebidensya ng revival ay eksakto niyang sinusunod ang salita ng Panginoon. Walang labis, walang kulang. Nagkakandara pa siya na alamin ang kalooban ng Diyos. Pakisabi nga po, nagkakandara pa. She said to them, ito na yung sabi ng propeta. Sino yung propeta na yon? Ito yung sabi ng propetang babae. Nung mag-inquire sila, nung nabasa yung salita ng Panginoon, in-inquire nila sa propeta, ano po bang ibig sabihin nun? Sabi ng babae. She said to them, this is what the Lord and God of Israel says, tell the man who sent to you. Balikin natin 13. Go and inquire of the Lord for me and for the people and for all the Judah about what is written in the book that has been found. Great is the Lord's anger that burns against us because our father have not obeyed the words of this book. They have not acted in accordance with all what is written there concerning us. Nung nabasa niya yung salita ng Panginoon na meron palang banta ang Diyos ng paghuhukom at pagpaparusa dahil nakita doon yung mga ninuno niya ay nagrebelde sa Panginoon. Damay ang buong Huda. So paano kikilos yung leader? Paano kikilos ang mananampalataya sa loob ng pamilya? Kung yung salita ng Panginoon ay nagpapahayag na sa iyong pamilya, paano ka kikilos? Madadamay ang buong pamilya pag hindi ako kumilos. Madadaya ang aming pamilya. Masisira ang pananampalataya namin pag hindi ako kumilos. Masisira ang iglesia kapag hindi ako kumilos. Masisira ang ministry kapag hindi ako kumilos. Ito yung salita ng Panginoon. Ito yung pinapaunawa sa akin. Pag hindi ako kumilos, paano na? There is a right response to God's word.
Ano ginawa niya? Turn hearts, not just open Bible. Ano yon? When we hear the Word of God, para tayong pinupunit, parang pinupunit natin yung puso natin. Hindi lang tayo nagbubukas ng Biblia. Kasama sa pagbubukas ng Biblia ay pagpunit ng ating mga puso kapag nasusumpungan natin itong masuwayin. Amen? The word demand, na response, not an option. Hindi yung pwede ko naman siguro hindi sundin yan. Siguro tsaka na lang siguro sundin yan. Hindi. The word of God demands obedience. Kapag nabasa mo ang salita ng Panginoon, nasumpungan mong muli ang kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, ito ay humihingi ng pagsunod. Hindi nakikiusap kung kailan. Ang hinihingi niya ay agarang pagtugon at pagsunod. Kaya yung response ni Hosea, ito conviction. Ano yun? Nung maintindihan yung salita ng Diyos, na-expose yung kasalanan ng alin? Ng kaharian. Dahil sa pamagitan ng kanyang mga ninunong naging hari. Ito yung kasalanan ng Huda na kung saan ako ang hari ngayon. Ito yung kasalanan ng aming pamilya na kung saan kabilang ako. Ito yung pagkukulang ng ministry na kung saan kabilang ako. Ito yung pagkakamali at pagkukulang ng iglesia na kung saan kabilang ako. Hallelujah. When we rediscover God's Word, sin was exposed. Yung bawat kasalanan, maliit man o malaki, ay inilalantad ng Diyos. Question, kapag inilalantad ng Diyos ang mga kasalanan na yan, anong gustong sabihin ng Panginoon? Pinapakilos tayo na mag-repent. The Lord is convicting us to respond right away because the Lord wants to preserve us, our family, the ministry, the church, or the things that belongs to us under our accountabilities. Kaya itong hari nito nag-respond siya accordingly sa kalooban ng Panginoon. Beside the conviction, there is a humility. He was convicted. Then the second step, he was humble. He humbled himself. Na-convict ko eh. May pangungusap ang Diyos sa akin eh. Ito yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Kailangan ko magpakababa para hindi yung sarili ko ang masunod, kundi yung kalooban ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Nangungusap ang Diyos sa puso ko. Kailangan kong magpakababa upang maging masunurin ako at hindi maging masuwayin. Humility. Kailan yun? He tore his garments. Then, after ng conviction is the humility. After the humility is the urgency. Pagkatapos niyang magpakababa, tumugon agad siya sa pangungusap ng Panginoon. Tatlong bagay ang response lamang na kailangan natin. We need to be sensitive to God's conviction. After that conviction was revealed, the purpose of that conviction is the humility. And after we humble ourselves, we need to stand for God. Kailangan ko ng kumilos. Hindi na bukas. Kung ano yung magagawa ko ngayon to restore the temple through rediscovering God's Word, gagawin ko na, tatayuan ko na. True revival begins with genuine repentance, not celebration. We can fake revival by practicing celebrations. But genuine revival begins with genuine repentance. Mga kapatid, we can fake ourselves. We can fake revival in our heart. If there's no genuine repentance, there will be no genuine revival.
but a fake one. Why do we struggle? Bakit ako nag-struggle sa mga kaisipan at mga ibang bagay? I need to repent from something that disturbs me. Doon ako magsisimula. Nang masumpungan ko ang salita ng Panginoon, the Lord convicted me to repent from this thing. Kailangan ko magsisi sa harapan ng Diyos. And revival will start in your heart. Kapatid, magsisimula na uli ang apoy sa puso mo pagkatapos ng totoong pagsisisi. That is God's promise. Panguli, 14 to 20. Hilkiah the priest, Ahikam, Akbor Shaphan, and Azariah, ilan sila? 4 na priest, went to speak to the prophetess Huldah. No, yung 4 na saserdote nagpunta sa isang babaeng propeta para bigyan ng linaw yung nabasa nila. Who was the wife of Shallum, son of Tikba, the son of Haras, keeper of the wardrobe. She lived in Jerusalem in the 2nd district. She said, this is what the Lord, the God of Israel says. Tell the man who sent to you. Tell the man who sent you to me. This is what the Lord says. Ito yung sabi nung pinapasabi ng Panginoon. No, through the prophet Huldah, prophetess. I am going to bring disaster on this place and its people. Yun yung pinakamasakit. Dahil sa kapabayaan, pagkukulang, at pagkakasala, karumaldumal na pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang Diyos nagalit sa Huda. Kaya sabi niya, I am going to bring disaster on this place and its people. Hindi lamang sa lugar, kundi doon sa mga mamamayan. Kasama yung hari. Kasama yung matuwid na haring si Hosea. Nung sila ang magbabayad. According to everything written in the book of the King Huda, the book of the King of Huda has read, because they have forsaken me and borne incense to other gods and provoked to anger by all the idols their hands have made. My anger will burn against this place and will not be quenched. Tell the king of Judah, who sent to inquire the Lord, this is what the Lord, the God of Israel, says concerning the words you heard, because your heart was responsive. Tingnan niyo ito ha. Nagalit ang Panginoon sa Huda in the time of Manasseh and Amon dahil sa karumal-dumal na pagsamba nila. Sinulat na yun at pinasabi na ng Panginoon to the prophets at naitabi yung salita na yun ng Panginoon at yung nahalungkat nila. Nung nahalungkat nila, nandoon yung paghukom, pagpaparusa ng Diyos. Kaya ang ginawa nung hari, nagpakubaba siya. So dahil may pagpapakubaba, no, at pagtugon ng tama sa harapan ng Diyos, ito yung sabi niya, tell the king of Judah who sent to inquire of the Lord, this is what the Lord and the God of Israel says concerning the words you heard, because your heart was responsive and you humbled yourself before the Lord when you heard what I have spoken against this place and its people, that they would become accursed and laid waste. And because you tore your robes and wept in my presence, I have heard you. Wow. Nung sabi nung Panginoon, no, ito yung plano ko. Parurusahan ko talaga tong lupain na to at saka mga nandrito. Walang matitirang nakatayo. Pero dahil, no, pakisabi diyan sa nagsugo sa'yo, dahil nung marinig niya yung salitang ito, ay nagpakababa siya, pinunit niya, humingi siya ng tawad, no? Ano yung sabi na ng Panginoon sa kanya? Because your heart was responsive and humble yourself before the Lord,
when you heard what I have spoken against the place and its people, and that they would become accursed and laid waste, and because you tore your clothes and wept in my presence, I have heard you, declares the Lord. Therefore, I will gather you to your fathers, and you will be buried in peace. Your eyes will not see all the disaster I am going to bring on this place. Ano yon? Tuloy pa rin ang parusa, pero hindi na sa panahon mo. Lalagpas sa'yo sa kapanahunan mo, hindi sa panahon ng paghahari mo, dahil nagpakababa ka, nagsisi ka, tuloy pa rin ang parusa ko sa bayang ito dahil sa kasalanan ng ninuno mo. Pero hindi na sa kapanahunan mo. No? Hihimlay kang may kapayapaan at kasiyahan. Ibig sabihin, Hosea was received mercy and favor. He was favored. Why? Lumagpas sa kanya ang parusa. Hindi niya mararanasan. Pero benta na ng Panginoon, yung gagawin na ng Panginoon. And it was happened during the prophet Jeremiah. So in the time of prophet Jeremiah, may mga ilang kings na nasa panahon na niya, doon na pinangyari ng Panginoon yung kaparusahan. Ginamit ng Panginoon ang Babylonian para parusahan ang Israel at ang Huda. But not in the time of King Hosea. So na yung pang-apat? God's word confirmed by prophecy. Ano yun? Ito yung salita ng Panginoon sa panahunan na yun at sinasalita ulit sa kapanahunan ngayon. Ikino-confirm. No? Ipinangaral noon, sinalita ng mga propeta noon sa lumang tipan, sinalita ng mga alagad, ng mga apostol, ng mga hari, isinulat. Eto na, it was prophesied, it was revealed. Pero sa panahon na natin ngayon, kino-confirm natin ang salita ng Panginoon. Inilalatag natin muli, ipinapaliwanag natin muli para ang lahat ng mga nakakarinig ay makaunawa. Amen. Ano yung ipinapaunawa sa atin? Siya na nagpakumbaba, siya na nagsisi sa kanyang kasalanan ay hindi niya mararanasan ang parusa ng Diyos. Ang mararanasan niya ay awa at habag ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah! Yan ba yung palakpak na gusto mong ibigay? When God confirms His words, it becomes urgent. Habang binabalik-balikan natin itong sinalita na ng Panginoon at habang pinapaunawa sa atin ito, it is an urgent word na kailangan nating sundin. Ate Pamoy, it is an urgent. Pakisabi sa katay mo, kailangan na to. Hindi pinagpapaliban. When God confirms His word, delays become disobedience. Habang pinagpapaliban natin, habang sinasabi natin bukas na lang, ikaw ay sumusuway sa kalooban ng Panginoon na inilalatag sa iyong harapan. Tsaka na lang. Huwag muna ngayon siguro, paglipas na lang ng sama ng loob ko, you become disobedience. We become disobedience because we rely on our emotions. That's why negative emotion brings us in disobedience. Alam ba natin yon? Our negative emotion result in disobedience. Bakit nililimitahan natin ang ating sarili kapag hindi natin kinakaya ang mga emosyon nating mali? Kaya ingat sa emosyon na yan. Pakisabi sa katay mo, ingat po. It is an ancient word, but it is an urgent in our generation. Sinabi noong unang panahon, sa kapanahonan natin ngayon, it is an urgent. But why? Because in the ancients of day, it is a prophecy ng katuparan sa panahon natin ngayon. Sinilita noon, yung iba para sa kanila, pero yung iba noon para sa panahon natin ngayon, kailangan nating tumugon. The prophetess Huldah confirmed judgment on Huda.
Sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan ng propeta, nandito na salita ng Panginoon, kino-confirm ng mga mangangaral, ng mga tagapagturo, yung mga nakikinig, yung mga mag-aral, kailangan tumugon agad. Hallelujah. Yet, Hosea received mercy because of his humility. Buti na lang. Ando doon ng awa at habag ng Panginoon sa isang taong nagpapakababa. Wala sa taong nagmamataas. Kapatid, wala ang awa ng Diyos sa taong nagmamataas. Pride and ego is not an option. Wala ang awa ng Diyos doon sa nagpapakataas. God's judgment is real, but humility invites mercy. Kapatid, yung sinabi ng Panginoon, sinabi na niya yon. Hindi niya nababawiin. Pag sinabi niyang magpaparusa siya sa makasalanan, magpaparusa siya sa makasalanan. Pero yung pagpapakababa na meron tayo ay tatanggap ng awa mula sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Mga kapatid, just think of it. Pagbulay lang tayo. Let's just rediscover God's promises for our family. So I invite everyone, no, please find your bloodmates. Makihanap nga po yung kadugo mo. Pwede bang mag-usap lang kayo? Just rediscover God's promises for your family. Sige lang po. Hayaan niyo muna na si Rout muna nandito. Find your bloodmates. Mag-reevaluate lang muna tayo ng pangako ng Panginoon. Then you need to declare once again yung pangako na yun ng Panginoon. God's word was there. Yung pangako ng Diyos nandoon sa pamilya. It should not be ignored. Let's rediscover God's promise or promises within our family. Kung single yung iba dito, then find your friend. Sharing kayo. Hallelujah. Hallelujah.